Sige, palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Amen. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Morning! Talagang napakainit po ng presensya ng ating Panginoon. Amen. Talagang napakasarap po ang magpuri sa ating Diyos. Ito ba? Kasapatan ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya sambahin ang ating Diyos na buhay. Amen. Diba? Tomorrow, last day, yesterday, we celebrate Independence Day. Tama? Kahapon ba? Friday. Friday pala. Okay, sorry. Hindi ko na po nakikita kasi yung kalendaryo. The day is fast approaching. Amen. Kaya napakahalaga po talaga yung paghahanda ng ating spiritual na buhay. Ano po sa mga darating na araw. So since ang tema ng ating awitin is it's all about freedom, kalayaan. Let's talk about freedom. Di ba? So sino dito mga pinalaya ng Panginoon? Amen. Sa inyo dyan, sino mga pinalaya ng Panginoon? Amen. Lahat naman tayo, di ba? Pero I want you to listen carefully and understand the message sapagkat maaaring marami sa atin na overuse yung word na freedom, kalayaan. Ano po? Kaya naman po maraming mga nagfo-fall into sin. Di po ba? Dahil sa kalayaan tinanggap, sinasabi nila, para sa kanila, malaya na nilang gawin ang lahat. Hindi po yun. Yung po kalayaan na tinanggap po natin sa Panginoong Jesucristo ay kalayaan na gumawa ng mga bagay na nakakaluwalhati sa Diyos. At tayo po ay may limitation. Amen? Kung ikaw ay pinalaya na, gagamitin mo yung limitation. Kasi bakit? Baka ma-abuse at makagawa ka ng kasalanan, sasabihin mo, ay, pinalaya na ako ng Panginoon sa kasalanan eh. And yet, bakit ginagawa mo yung mga bagay na alam mo na nagkakasala ka? Hindi tayo pinalaya ng Panginoong Hesus para bumalik sa kasalanan. Amen? So take note of that. Hindi tayo pinalaya ng Panginoon mula sa kasalanan para bumalik sa kasalanan. At marami po sa atin ang ganyan sa panahon ito. Yan. So, maupo po kayo sa maayos na pagkakaupo. At gusto ko pong kunin ang atensyon ng bawat isa. Okay? Kung kayo ay may mga Biblia, sa inyong tabi, pakiabot na lang. Yan, hawak na. Yan, hawak ang Biblia. Okay? So, nakakatuwa yung ating ginagawa sa presensya ng Panginoon. For the very first time, ngayon lang medyo nagka-problema yung ating wifi. Ano? But anyway, hindi natin titingnan yung mga bagay na yung titingnan natin. What is really God doing in our life? So napakahalaga po na nakikita natin yon. At hindi dapat natin nami-miss kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Bakit madalas tayo ay pinapaalalahanan? Ano po? Na manalangin, na magbasa ng salita ng Diyos. Bakit natin ginagawa ang pagbubulay? Bakit natin ginagawa, sinasaulo yung salita ng Diyos? Bakit? Sapagkat yan po ang binigay na kalayaan ng Diyos sa atin. Ang alamin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. You know why ayaw ng kaaway o ayaw ni Satanas na ang tao ay gumagawa ng kalooban ng Diyos? Bakit? Sapagkat that is against His will. Bakit? Sapagkat gusto ng kaaway, tayo ay igapos. Kaya nga, mahalagang unawain mo yung kalayaan na ibinigay sa iyo, dapat ginagamit mo sa mabuti yan. Huwag mong gagamitin yan sa paggawa ng masama dahil ikaw ay pinalaya ng Panginoon Jesus.
mula sa kasalanan. Okay? So, if you have your Bible, please bear with me. Okay? Tagalog. Dito tayo sa Tagalog. In Galatians chapter 5, verse 1 to verse 4. Yan. Chapter 5, verse 1 to verse 4. Ang sabi dito, in Galatians chapter 5, verse 1 at chapter 5, verse 1 to verse 4, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamato na pagkalipin. Verse 2, makinig kayo. Akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuloy, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. Verse 3, at muli kong pinatututuhanan sa bawat taong nagpatuli na siya'y may pananabutang tumupad sa buong kautusan. Verse 4, kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayong mga nagnanais aring ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo mula sa biyaya. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita sa umagang ito. Sa ating pag-aaral, sa ating pagbubulay, let's talk about freedom. Okay? So let's bow down our head and pray. Father, thank you for your goodness and your faithfulness in us. We want the spirit of freedom, Lord. A freedom to listen. A freedom to focus, Panginoon. A freedom to accept your word today, Lord. Panginoon, hayaan mo na ang kalayaan yan ay gamitin namin para ikaw ay maliwalhati at maparangalan, Panginoon. Kasiyan mo kami ng iyong Santong Espiritu sa aming po pag-aaral ng iyong banal na salita. At nais namin, Panginoon, na sa umagang ito, Panginoon, ano man ang mga bagay na sumisikil sa amin, kami po ay inyong palayain sa mga bagay na iyon, sapagkat patid ninyo ang aming pangangailangan, Panginoon. Dalangin po namin, O Lord, simula sa oras na ito, sa pakikinig namin ng iyong salita, ay patuloy na magkaroon ng tibay ang aming pananalig at pananampalataya. At lumalang kami at manghawak sa pangakong iyong bibitawan sa umagang ito. Maraming salamat ang ngalan ng Panginoong Kristo madakil at may taas at maparangalan at hayaan kami mga anak na tunay ang buhusan ng iyong pagpapala ng iyong salita. Ang kapurihan sa iyo lamang at ang katwiran at ang kalwalhatian. Ito aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen, amen. Kaya kukunin ko yung Galatians chapter 5 verse 1. Maliwanag dito sinabi ni Apostol Pablo, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok na magkaalipin. It is very simple to understand itong sinabi ni Pablo. At maliwanag, para daw sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. So ang purpose kung bakit tayo pinalaya ni Kristo ay para sa kalayaan na gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Pansinin natin noong unang panahon nung tayo ay nasa bondage of sin. Di ba? Wala tayong alam sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, bagamat naririnig natin, pero para sa atin, parang nakakaitang pakinggan, parang walang saysay. Bakit? Because of the bondage of sin na nakatalikala sa atin. Ibig sabihin, nakapreso tayo. Sarado ang pagdinig, sarado ang pangunawa, pikit ang mata sa salita ng Diyos. Why? Because of we are under prison of sin. Amen. So, dahil ang tao ay nabibigkisan ng
pagkaalipin mula sa kasalanan, ang provision ng Diyos Ama ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. That's why Jesus came to set the captives free. Amen? Naparito si Jesus upang ang mga natatanikalaan ay palayain. Yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito sa lupa. Hindi po ba? Kaya sinabi ni Apostol Pablo, para sa kalayaan, ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Dito pinapaalalahanan tayo ni Pablo. Sino ba kinakausap ni Pablo? Hindi ba yung mga mananampalataya? Amen? Dahil yung mga wala pang pagkilala sa Panginoon, hindi nila alam ang mga bagay na ito. Ang tanging nakakaalam ng mga bagay na ito ay yung mga taong may unawa sa salita ng Panginoon at pinalaya mula sa pagkakasala. That's why Paul speak doon sa mga taong pinalaya na. Amen. Hindi ba? Ikaw ba naman kakausapin ka kung hindi ka pa pinalaya, maintindihan mo ba ito? Siyempre, ang unawa mo dito dahil ikaw ay pinalaya, kaya nga ang paalala ni Pablo ay huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Dito marami nagpo-fall. Bakit pinapaalala ito ni Pablo? Kung ikaw ay pinalaya na, huwag ka nang babalik sa pagkaalipin muli. Amen? Alam mo na pinalaya ka na ng Panginoon sa mga kasalanan. Pagsisinungaling, bakit nagsisinungaling ka? O, Kristiyanong naturingan. Amen? Marami hindi naiintindihan kung paano tamang gamitin yung word na freedom. Ang mindset ng karamihan ay, pinalaya na ako ni Kristo, magagawa ko gusto ko. No! Kaya ka pinalaya ni Kristo para gawin ang kalooban ng Ama. At hindi gawin yung mga bagay na naayon sa gawain ng dyablo. Hindi ka pinalaya para alipinin uli ng dyablo. Pinalaya ka para ikaw ay umunawa, maglingkod, kumilala sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Amen? At yun ang mahalaga. It is for freedom, sabi niya, it is for freedom that Christ has set us free. O bakit malaya ka nakakatugtog? Bakit malaya ka nakakaawit? Bakit? Because Christ set you free. Nung unang panahon, hindi mo kilala ang Diyos. Pag nagpupuri, pumasok ka sa simbahan, di ba? Anong isip mo? Nakalakit ka, tingin mo sa mga awkward naman dito, ang OOA naman. Bakit? Kasi hindi malaya sa kaisipan. Pero kung ikaw ay pinalaya, naintindihan mo salita ng Diyos, abay, nauna ka pa magtaas ng kamay. Amen? Nauna ka pang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Nauna ka pang pumalakpak sa ating Panginoon. Amen? Hindi ba? Lalo like for example, yung mga kalalakihan, yung mga tatay. Napakahirap sa mga tatay, pataasin mo kamay sa loob ng simbahan, hindi pa nila kilala ang Panginoon. Pansinin mo. Di ba, nung una sila tumapak sa simbahan, mga nakahanakip-kip lang yan. Kung pumalakpak yan, ganun-ganun lang. Tapos nagmamasid sa paligid. Pero nung sila pinalaya na ng Panginoon, at naranasan ang grasya, ang habag ng Diyos, at hindi na magpaalipin muli sa kasalanan, pansinin mo, nauna pa silang sumamba sa Panginoon. Amen? Nakakapagbigay sila ng encourage sa pamilya. Why? Because they are free from the bondage of sin. Amen? Kaya napakahalaga po. Sabi niya, di ba? Christ has set us free. Pahalagaan mo yung kapatid. Yung ikaw ay pinalaya ng Panginoong Kristo at manindigan ka matuwid sa kalayaan meron ka, ha? Yung kalayaan na meron ka, huwag mong hayaan na yun ay agawin sa'yo ng dyablo. Amen? Pansinin mo, di ba pagka nakakagawa ka ng kasalanan, like for example, na-compromise ka o gumawa ka ng kasinungalingan, anong nararamdaman mo? Di ba ang bigat ng kalooban? Di ba meron kang guilty feeling? Bakit? Yun ang ginagawa ng kaaway.
Kaya nga yung kalayaan meron ka, huwag mong hayaan na ipasako pa uli sa kasalanan niya. Okay? So dito, meron lamang tatlo tayong pag-aaralan. The meaning of freedom. Okay? So before that, gusto ko po maintindihan ng bawat isa. Yung tinanggap natin kalayaan, gusto ko maintindihan natin. Kalayaan tinanggap mo ay gamitin mo sa kalwalhatian ni Kristo. At ang kalayaang yan ay kalayaang hindi ka gagawa ng anumang pagkakasala. Diba? Bakit? Kaya ka pinalaya? Hinugasan ka ng dugo ni Jesus eh. Diba? Nung bago tayo lumapit sa Panginoong Jesucristo, ang dumi-dumi natin sa kasalanan. Ang dami natin ginawang mga katiwalian sa kalooban ng Panginoon. Pero dahil nung naranasan mo, ikaw hinugasan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, ikaw pinatawad, pinalaya ka. At ngayon malaya ka, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo at itong kalayaan kayo gamitin mo sa kalwalhatian lamang ng Panginoon. Bakit ba yung iba ang hirap-hirap sumunod sa kalooban ng Diyos? Diba? May mga Kristiyano hirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Why? Because there is something na nag-withhold sa kanila. May mga bagay na hindi pa nabibitawan na umaalipin sa kanila. Amen? Hindi ba? Like for example, may kaalitan ka, may kagalit ka, hindi ka nagpapatawad, Kristiyano ka. So meaning to say, magkakasala kayo. Bakit? Because if there is unforgiveness, there is a sin. Tama, marinig mo lang yung pangalan ng tao yun, nagkakalaiti ka na. Right? Bakit? Hindi ka malaya. Pero, kung ikaw ay magpatawad, nililis mo yung sarili mo, pinatawad mo yung tao, may ka nagtawad sa Diyos, you set yourself free from the bondage of unforgiveness, then, ano mararanasan? You will be healed. And after forgiveness, you will be blessed. Tama? Amen? Kaya yung kalayaang tinanggap natin buhat kay Kristo, gamitin mo para sa kalwalhatian ni Kristo. Kalayaang hindi ka gagawa ng anumang pagkakasala sa Panginoon. Although, merong tinatawag na 1 John 1:9. 1 John 1:9 naman eh. Kaya lang, na-abuse eh. Ay nakakalungkot, marami sa atin, abusado eh. Gawa ng kasalanan eh. Hingi ng tawad, pero na. Pwede ba? No? Yung freedom na meron po tayo, na tinanggap natin sa ating Panginoon, gamitin natin para sa kabutihan natin. Kalayaan ay gamitin sa paggawa ng mabuti at di sa masama. Oh. Amen? Malaya ka mag-isip ng tama, right? At di laban sa kapwa. Kung ikaw ay pinalaya na ng Panginoon sa mga kasalanan, malaya ka na mag-isip ng tama, yung makakabuti. Pero pansinin mo, kung hindi ka malaya, ikaw ay gapos ng kasalanan. Pansinin mo, ano pumapasok sa isip mo? Against your brethren. Diba? So, kalayaang di ka na papalipin muli sa panlilinlang ng kaaway. Ang kalayaan mo ay nakaugnay dapat saan? Sa salita ng Diyos. Kaya nga tinuturuan tayong mag-demisyon. Kaya nga tinuturuan tayo, ay nakakatuwa, di ba? Lahat nasusundan, tama? Yung mga nanay, yung mga tatay nasusundan, may demisyon sila. Ibig sabihin, imbis na magkonsumo ka na kaiisip sa mga problema, na kung anong gagawin mo sa buhay mo, nagkakasala ka, hindi isipin mo yung salita ng Diyos. Consume your life to the Word of God. Amen? So yun ang mahalaga po sa atin bilang mga mananampalataya. Kalayang labanan at pagtagumpayan ang mga gawa ng laman. Isip, salita at gawa. Yung kalayaan mo saan mo gagamitin? Yung kalayaan para makapaglingkod sa Diyos, joining in the ministry. Kaya ka pinalaya ng Panginoon para paglingkuran mo siya. Hindi para gumawa ng ano-ano at lumayo sa Kanya. Bakit kung ano-anong iniisip? Yung future natin bilang mga mananampalataya, pinalaya ng Panginoong Jesucristo, nasa kamay ng Diyos yan. Kaya huwag mong hanapin sa ibang mga bagay ang future mo, nakakailog yan. Amen? Diba? Kusinin mo, nakakatuwa yung mga pinalaya at nararanasan ng Panginoon eh. Bakit? Nararanasan nila yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Okay? Dapat yung kalayaan na meron ka ay siyang nagdudulot ng kalakasang magtagumpay sa mundo. May kalayaan ka.
Kailangan magtagumpay sa mundo. O di yung kalayaan na meron yan, gamitin mo para magtagumpay ang mundo. Sa paano paraan? Panalangin. Salita ng Diyos. Amen? So yun ang mahalaga. Okay? Di dahil pinalaya ka ni Kristo, ay gagawin mo ang lahat kahit na mapahamak ang iyong kaluluwa na mga. Kailangan ingatan mo kaluluwa mo. Pinalaya ka na eh. Ingatan mo kaluluwa mo. Na huwag mapariwara yan. Hindi ko mo pinalaya ka, bara-bara na lang sa buhay, Kristiyano. Hindi. Gagawin in order ang buhay. Dahil kaya ka pinalaya para ayusin ang buhay. Gamitin sa tama ang buhay. Amen? Freedom. So ano ibig sabihin ng freedom? Freedom is the power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraint. Kapangyarihan o matuwid na gawa, pananalita, at pag-iisip. Okay? Yun yung kalayaan, yun yung freedom. It is the state of not being imprisoned or enslaved. Pag ikaw pinalaya, huwag ka nang papaalipin pang muli. Amen? Di ba? Ano ba yung sinasabi natin? Naalala ko tuloy ito naalala ko na ngayon. Pinaalala sa akin ng Holy Spirit. Kung nakakaraan, sino dito nagtitiktok? Wala. Buti naman. Sa inyo dyan, sino nagtitiktok? Marami. Okay, I want you to listen carefully. Okay. Because, you know what TikTok is? May pinadala ko, di ba, sa messenger ng church kung ano ibig sabihin. TikTok is not glorifying God. It is the work of Satan. Marami gumagawa ng Kristiyano. Bakit mo gagawin ang ang isang bagay na alam mo hindi galing sa Diyos? So, ibig sabihin, sa ginagawa mong yan, gusto ni Satanas, alipinin ka. Amen? That is work of the world. Ano ba sabi na Romans 12:2? Do not conform any longer to the pattern of this world, but rather be transformed. Pag sinabing transform, may kalayaan kang baguhin yung ways, yung mindset, yung thinking. Amen? That is the meaning. Kaya nga yung kalayaan, huwag mong ipapagamit na ikaw ay alipinin muli. Dito lang eh. Kung may nakikita ko, yung mga anak namin, pagka medyo, ano yan? Alam niyo ba mga kapatid, sa mundong ginagalawan natin, nandito si Satanas. Ang dami niya mga scheme para gayahin ang tao at alipinin muli. Kung ikaw ay pinalaya ng Panginoon, gamitin mo yung paglaya na yung kalayaan na yung gamitin mo to glorify Him. Amen. Sasalita ako nito, kung ano naman sinasagot mo. Nag-i-resist ng kalooban mo. Where is that freedom in you? Diba? Maraming ganyan. Dahil pa sa mga kabataan, sa panahon ngayon. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, bukulan na. Amen? Kung ayaw mo makinig, bahala ka. Pero may kalayaan ka. Pumili kung anong gusto mo. Pero, I warn you, ang kalayaan niya, dapat gamitin mo lang sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Kaya na sinabi ni Pablo, para sa kalayaan. Ano pinaglalaban ni Pablo? Freedom. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Bakit pumapasok sa pamatok ng pagkaalipin?
Itong mundong ginagawa natin is full of compromises. Pag hindi ka aware, laglag ka. Tama? Kaya babantayan mo yung spiritual mo eh. Babantayan mo yung kalayaan na meron ka. Baka magamit sa mali. Tayo, pag may nakitang bago, challenge din tayo. Laglag. Hindi ba? May nakitang bagong uso din tayo. Laglag. Ako, nakita niyo ako nakikiuso, nakita niyo ba ako sa Facebook? Nagtiti-TikTok ba ako dyan? Nag-challenge ba ako dyan? Nakita niyo ba ako may picture na ano, sige nga. Bakit? Iniingatan ko yung kalayaan na ibinigay sa akin ni Kristo na huwag magamit sa pagkaalipin ng kasalanan. Amen. You preserve your salvation. Ingatan mo yun. Baka mamaya yung kalayaan na yan masayang. Okay. What is freedom? What is the meaning of freedom? Number one, freedom means salvation. Yung kalayaan, ang ibig sabihin ng kaligtasan. Kaya hindi dapat sinasalaula, hindi dapat nilalamira yung kaligtasan na tinanggap natin. Dapat yan iniingatan. We have been called to be free. Tinawag tayo ng Diyos para lumaya sa pagkaalipin. The Apostle Paul tells us the bondage in the Old Testament law was the Judaizers were promoting as the way to freedom. Noong unang panahon, yung iginigiit ng mga tao noong unang panahon, yung law. Pero nung dumating si Jesus Christ, hindi niya in-abolish yung law, inayos niya lang. Amen? Yung bang 10 commandment, hindi natin sinusunod natin yun eh. Kaya lang, dumating si Jesus ilan? 2. Love the Lord your God. Love yourself. I love your neighbor as yourself. Diba? Nakagawa ba natin? So yung freedom na meron tayo, meaning that freedom means salvation. We are called by freedom, and for freedom, the purpose of this calling is to live free from a life of sin. Ang purpose ng freedom ay mamuhay ng may kalayaan. Okay? Mula sa buhay na makasalanan. Tama? Kaya nga, lang sinasabi sa Bible, live a holy life. Amen? Sabi ni God, be holy, because I am holy. So yung kalayaan na binigay sa atin, ang gagawin natin, gagamitin natin yun para makapabuhay tayo na may kabanalan, hindi yung makapabuhay na dating buhay na makasalanan. Kaya nga napakalaga na sinasabuhay ang salita ng Diyos. Di ba? When Jesus came to set the captives free. Di ba? Pinalaya tayo mula sa pagkalipin. Nasabi ko sa Galatians chapter 4, verse 31, sabi niya, kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Sino pinalaya? Tayo. Hindi na tayo papaalipin pang muli. Di ba? Therefore, brothers and sisters, we are not children of the slave woman, but of the free woman. Di ba? Kaya napakalagang maunawaan natin. Di ba sa time ni Abraham, sino yung may dalawang asawa? Di ba si Abraham? Asawa niya sino? Tapos si Agar. Di ba nagkaanak siya kay Agar? Sino yung anak niya kay Agar? Si Ismael. Sino yung anak niya kay Sarah? Si Isaac. Di ba? Alam niyo. Yan, tama yan. Nagdidibosyo kayo. Alam niyo yan. Di ba? So si Agar, anak ng pagkaalipin. Si Sarah, anak ng malaya. Di ba? So tayo, hindi tayo anak ng pagkaalipin. Mula tayo sa angka ng malaya. Kaya nga kumakanta tayo ng malaya.
Amen. Gusto kong maintindihan ng bawat isa na yung kalayaan meron tayo, yung ay kaligtasan para sa atin. Hindi ba? And we are freed from the hopeless task of trying to save ourselves. Eh walang kaya magligtas na kanyang sarili eh. Maliban si Kristo, iligtas tayo. Ikaw, kaya mo iligtas sarili mo? Kung wala si Kristo sa buhay mo, kaya mo iligtas sarili mo? Pera, kaya ba iligtas ang buhay natin? Kayamanan, kaya ba iligtas ang buhay natin? Hindi. Unless si Kristo ang magligtas sa atin. Amen. Yung sobrang pag-iisip, di ka kaya iligtas niya. Yung sarili ka kaya, di ka kaya iligtas niya. Sarili ka naman, di ka kaya iligtas niya. Ang taong makapagliligtas sa atin, si Yesu Kristo lamang. Di ba? Maraming alipin, lalo sa panahon ng pandemic nito, maraming alipin na sobrang pag-iisip, sobrang pag-aalala. Paano bukas, paano mamaya, paano pag-aaral ng anak ko. Nagpapaalipin. Pero yung mga malaya, talagang malaya, amen? Bakit? Umaasa lamang sa ating Panginoon. Hindi po ba? Kaya napakalaga sa atin yan. Okay? In Romans chapter 3 verse 20, therefore, no one will be declared in God's sight by the work of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin. Sabi niya doon sa Tagalog, in verse 20 ng Romans, okay, basahin ko, napakalaga na maunawaan natin, 3:20 ng Romans. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Kaya dapat alam mo yung kasalanan ginagawa mo. Hindi ka pwede magmaang-maangan kapag ka gumagawa ka. Alam mo na, kasalanan ginagawa mo pa. Bakit ba sa atin napakaraming, alam na, kasalanan ginagawa pa? Bakit hindi umiwas sa kasalanan? Hindi po ba? So freedom means salvation. And in Romans chapter 6 verse 14, for sin shall no longer be your master. Oh, yung daw kasalanan, hindi na siya yung iyong master. Hindi na siya yung nagmamaniobra sa iyo. Because you are not under the law, but under the grace of God. Oh. Hindi ba? Kaya yung kalayaan na meron ka dapat ginagamit mo lamang yun sa kalwalatian ng Panginoon. Jesus purchased our freedom by His blood. Binayaran ng dugo ni Jesus yung ating kalayaan. Amen? So blessed tayo. Ano ba pinambili? Pera ba? Ano ba pinambili? Pilak ba? Ano ba pinambili? Ginto ba? Hindi. Dugo ni Jesus ang ipinambayad para sa kalayaan natin. And yet, hindi mo papahalagaan. Amen? Yung kalayaan na meron kapahalagahan mo. It is for your own good. It is for your own sake. Mahal mo kaluluwa mo. Dahil maluwag ang impyerno. Kaya nga, ako nalulungkot ako doon sa mga nakapost sa Facebook. Sabi nila, maraming Kristiyano ang hahantong sa impyerno. O, kabila ka ba mo? Kasama ka doon? Narinig mo lang Kristiyano, sasama ka din? Abay, dapat i-separate mo sarili mo, tama? Sabi sa Bible, 144,000, hindi individual. Hindi mo alam kung anong bilang yun. Pero dapat yung sa 144,000, makasama ka. Amen? Kung pinalaya ka, dapat asanin mo sa 144,000, kasama ka. Eh paano kung patiktok-tiktok ka dyan? Kasama ka kaya? Doon ka sa impyerno mag-tiktok. Why I'm telling this? Hello! Kristiyano tayo! Bakit hindi pinababuhay ang salita ng Diyos? Pinalaya ka, bakit hindi mo gamitin sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos ang kalayaan, ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin? Nakakalungkot eh. Yung minsan naiisip ko mga Kristiyano ganun compromise. Nakakaiyak. Amen? Ikaw nga gumawa ka ng kasalanan, hindi ka lulubog sa iyak. Para hindi ka makabalik sa Panginoon. May nasa ministry ka, hindi gumagawa ka ng kung ano-ano.
Hello? Ah, yes, I'm telling you. I speak to you. Kaya nga nagkaroon ako ng katanungan doon sa mga kabataan. Do you really love your ministry? Ewan ko, ilan pa lang sumagot? 3. Asan yung iba? By your own? No! Tell me! I want to hear from you. Why I'm telling? Don't waste your freedom. Amen? Pandemic na nga tayo, kung ano pang ginagawa ng karamihan sa atin. Why not use this time, this moment, this scenario, this crisis, na talagang gawin mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Diba? Ako, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo as tatay pastor of this church, hindi ako nagagalit sa tao, nagagalit ako sa kasalanan ginagawa ng tao. Tinuturuan ng salita ng Diyos, ayaw sa salita ng Diyos, ano gusto mo? Hello? Hindi po ako nagagalit, nagpapaliwanag lang. Because this is the word of God. Ingatan mo kaligtasan ngayon ka. Amen? So, another thing, Christian freedom means limitation. Pinalaya ka sa para gumawa lang ng kasalanan? Hindi. Pinalaya ka. Bakit meron ka ng limitation ngayon? Bakit? Alam mo mabuti, alam mo mali. Kung ikaw ay pinalaya, ang gagawin mo mabuti, hindi mo gagawin mali. Amen? Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? The Word of God teaches the truth. Di ba? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Magagamit siya, pagtuturo, pagre-review, pagkukulit. Bakit ayaw magpakulit? Bakit ayaw magpa-review? Bakit ayaw magpatuwid? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Wala ka naririnig. Amen. Hindi po ba? Hello Christians, wake up. Okay? Christian's freedom means limitation. Pero, dahil ikaw ay pinalaya na mula sa kasalanan, do you have now your limitation not to do compromises? Hindi yung, ay, pinalaya na ako ni Kristo, pwede ko nang gawin lahat kaya yung iba. Dahil pinalaya na raw sila ni Kristo, pwede na sila uminom, pwede na sila manikarito. Bakit? Was I saved? I always saved. No! Work out your salvation. You have that limitation. Because pinalaya ka na. Pansinin mo yung mga lumaya. Di ba yung mga nakalaya sa kulungan? Okay? Anong gusto nilang gawin kung sila ay nakalabas na sa bilibid? Di ba gusto nila magbagong buhay? Ayaw na nilang gawin yung dating buhay na ginawa nila. Bakit? Kasi babalik at babalik sila sa kulungan. Eh bakit tayo mga pinalaya na? Hindi gawin yung mga bagay na talagang lubusang magpapalaya sa atin. Bakit gusto natin gawin yung mga bagay na magpapaalipin sa atin? Malaya ka nga, para ka naman nakakulong. Di ba? Naalala ko tuloy yung tatay ko nung nag-Saudi, 13 years old. Sabi niya, anak, ako ang hirap sa buhay sa Saudi. Malaya ka, pero pakiramdam mo, para ka nakakulong. Kulang lang doon rehas. Tama? Di po ba? Sa mapasyon, nakarating ng abroad, si Mami. Nakarating ka ng ako, di ba? Para ka nakakulong. Wala kang makausap. Lahat ng kausap mo nanguhuli ng langaw. Totoo yun. Kaya nga pag pinalaya ka ni Kristo, gawin mo yung mabuti, gawin mo yung tama, you set your limitation na hindi ka hakbang doon sa borderline ng kaaway. Do you know, sa buhay natin, bilang sa Kristiyano, merong borderline yun eh. Na hindi ka hahakbang doon. Ulit siya sabihin natin, Kristiyano ka. Kailangan pa ba, Kristiyano ka na, papasok ka pa ng beer house. You set your limitation, di ba hindi? Amen? Bakit? Alam mo, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. You set your limitation. Christian freedom means limitation. Do not use your freedom to indulge the sinful nature. Okay? God freedom at
actually be a problem in our lives. Minsan, problema pa raw yun. Diba? Kaligtasan. Bakit? Hindi niya magawa yung gusto niya. Tama? Hindi mo magawa gusto mo. Gusto mo ano? Gusto mo magbisyo. Hindi mo magawa. May bisyo. Pinaya ka na. Diba? In Romans chapter, sabi niya, okay, before that, can freedom actually be a problem in our lives? Only if we don't use it right. Nagiging problema ang kaligtasan o ang kalayaan na meron ka kung hindi mo siya ginagamit ng tama. Sinabi na mag-pass ng devotion ay mag-pass ng devotion. Mali? Tama. Tell me. Tama mali? Mali. Sinabi na mag-pass ng devotion, hindi ka nagpapass ng devotion. Tama mali? Mali. Ano gagawin? Mag-pass ka? That is right. Bakit? Ano ka ba? Kristiyano ka eh. Amen? Di ba? Tapos, gusto mo mag-ministry. Ang hirap, ba't ka ba nag-ministry? Kaya ka nga pinalaya para doing the ministry mo. Mas nakakatakot yung pagkakagawa ka ng kasalanan. Bakit? Hindi mo alam, any moment, anytime, kunin ka ng Satanas, maglagi ka. Yo! Hi. I'm telling the truth. Hindi tayo rito pa-bebe-be. The truth of the Word of God. Freedom means limitation. Kristiyano ka. Umidad ka ng 18. Boyfriend ka na kagad. Self-limitation. Christian ka. Gusto mo unbeliever? Self-limitation. Ano limitation? Hahanapin mo, Kristiyano rin. Sabi ng Bible, do not equal you to unbeliever. Bakit ang hinahanap mo? Unbeliever! Kristiyano ka! Hello! Guwapo kasi. Kamukha nila, Kenneth Chan. Lucky Chan. Mukha ng mga Korean. Diba? Ang gwapo pala. Sabi mo, born again. Nung nag-asawa na kayo, ayaw, bugbog sarado ka. Wala, born again. Pinadama ka lang. Hindi galing sa Diyos. Saan galing? Alam mo na kung kanino galing. Kumakanta ka sa music team. Pinadala ka ng lalaking, kunyari, Christian. Nung kayo na, nawala ka sa ministry, o sino nagpadala? Galing ba kay Lord God? Hindi. Your limitation, Kristiyano ka, live a holy life, kung ano-ano sinasayaw mo. Sige nga. Kung ano-ano kinakanta. Kung ano-ano kinakanta mo. Diba? Kung ano-ano, worship leader, kung ano-ano kanta sa mundo kinakanta mo. Set your limitation, hello! Baka sasabihin mo, minsan lang, hoy, baka pwede ka dyan magkasala, diyan ka lang ng away. Hello? I warn you. Bantay mo sarili mo. Ako nga, kahit di ko kayo nakikita eh. Pagdating paano na ng, sa grupo na ng music team, hello? Minsan, sasama na, yung mga reply nyo, sasama ng loob nyo sa akin eh. Dama ko yun eh. Kilala mo yung mahal ka eh, tsaka hindi eh. Hello? I'm telling the truth. Eh? Sabi niya, do not use your freedom to indulge the sinful nature. Can freedom actually be a problem in our lives? Only if we don't use it right. Kaya na meron ka. Kakaproblema ka kung hindi mo ginawa ng tama. Hindi ba? Sinabi ko sa iyo, bata ka, magdibusyon ka. Sabi mo sa akin, wala kang notebook. Binilang kita ng notebook, binigyan kita, gumagawa ka ng devotion.
Yes, ginagawa mo. Oh, you do it right. Amen? Amen eh. Hindi wala kang paraan. Gusto mo mag-ministry, ayaw mo magpa-restore, paano tayo dyan? Nire-restore ka, ayaw mo. Do it right. Amen? Eh, ba't nagtatampo? Baka nasasaktan ng loob. Yung pagtatampo, yung nasasaktan ng loob. Pagkaalipin ni Satanas ang buhay yan. Amen? Kasi gusto ni Satanas, i-paralyze ka sa sitwasyon nyo. Tama? Masyinin mo, sa COVID na to, kung ikaw ay nag-isip ng alalahanin hanggang ngayon, paralisado ka. Hindi ka makakausap. Hindi ka makakapag-isip ng tama. Right? Okay? So, freedom must have limitation in order to be freedom. Okay? Freedom must have limitations in order to be freedom. But before that, I would read Romans chapter 7 verse 8. Sabi niya, sin is seizing the opportunity afforded by the commandments produced in me every kind of coveting, for apart from the law, sin was dead. Mas maganda basahin sa Tagalog. Okay? Sabi niya, in verse 8, ngunit ang kasalanan, pagkakita ng pagkakataon sa pamamagitan ng utos, ay gumagawa sa akin ng sari-saring pag-iimbot, sapagkat kung walang kautusan ang kasalanan, ay patay. Kung walang salita ng Diyos, patay talaga lang. Diba? Kailangan nandiyan ang salita ng Diyos para patay ang kasalanan. Kaya nga tayo tinuturuan ng salita ng Diyos para yung kasalanan mamatay. Dahil kung hindi natin uunawain ang salita ng Diyos at hindi natin pag-aaralan ang salita ng Diyos, yung kasalanan, buhay. Right? Sabi nga sa Bible, di ba? If anyone is in Christ, he is a new creation. Nakanino ka na ba? Na kay Christ ka eh. New creation ka eh. The old self has gone. Yung lumang pagkatao, tinatapon yun. Ang nasa iyo ngayon, bagong pagkatao, yung bagong pagkatao. Yung nagmamahal sa Panginoon. Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung ginagawa ang nais ng Panginoon. Yung nananalangin ka. Yung nagbabasa ka ng Biblia. Yung nakikinig ka sa mga iniuutos sa iyo. Sumusunod ka, hindi ka disobedience. Amen? Kaya yung kalayaan na meron ka, gawin mo sa tama. Self-limitation. Anong limitation mo? Ay, oras na ng devotion, tama na cellphone, di gusto niya eh. You limit yourself. Tama? Oras na ng devotion, game ka pa ng game. Nakapag-present na ang lahat, wala ka pa. Matatapos na ang interaction, hindi ka man lang nagpakita. Your limitation. Kristiyano ka, you have your limitation to yourself against the work of this world. Amen? Kaya tayo magigising. Eh, pandemic na, di pa tayo nagigising. Ano gusto nyo? Pandemic pa ulit. Ginigising na nga tayo ulit, ayaw nyo magpagising. Hello, Christian, wake up! Amen? Gusto mo na magsimba sa church, pero nung dati wala pandemic, ayaw mo magsimba sa church. Ano yun? Oh, excited ka na pumunta ng church, hindi ka pwede. Pero nung dati walang pandemic, ayaw pumunta ng church. Oh. Minsan mo, kaisipan, hindi ginagamit sa tama eh. Every opportunity should use for His glory. Amen? Oh, freedom must have limitation in order to be freedom. Diba? Ito kalayaan, may limitation yun. Anong limitation? Limitation na huwag kang tatapak doon sa borderline na pagawa ng kasalanan. That is your limitation. Diba?
Yung kang indaliri, pag sobra mong ginamit sa cellphone niya, araw-araw, 24 hours. Sige. At the age of 30, do you think mapapakinabangan mo daliri mo? You abuse it. May limitation. Kamay. May limitation ng mata. Sobra mong gamitin magbasa sa madilim na lugar. Bukas mo kalawa, ganun kakapal ang grado mo. May limitation. Lahat ng bagay may limitation. You set your limitation. Hindi dahil pinalaya ka ng Panginoon, malaya mo na magagawa ang gusto mong gawin. No. Ang sinasabing kalayaan dito na gusto mong gawin, may gawin ang kalooban ng Panginoon, hindi ang paggawa ng mga bagay na against the will of God. Amen. Hello? Di ba? Hindi mo mahal mo sa atin. Sabi na James 4:7. Limitation, ha? James 4:7. Ano yung sinasabi sa James 4:7? Submit yourself, therefore, to God. Submit, ano yun? Submit. Ano pag sinabi submit, ano? Pasakop. Your will, yourself, to God. Ano kasunod doon? May kasunod doon. Pag nagpasakop ka sa Panginoon, self mo, pinasakop mo sa Lord, sa kabila, no, sabi niya, resist the devil, and he will flee. Ibig sabihin, pag nagpasakop ka sa kalooban ng Diyos, yung sinjahan mo, lalayasan ka niya, lalayuan ka niya. Di ba? Pag nagdesisyon ka na si Lord at susunod mo, nakadistance ka agad ng demonyo dyan. Sabihin niya, nako, hindi off limits ako dyan. Off limits. When you submit yourself to God, binibigyan mo ng limitation si Satan na hindi makalapit sa iyo. That's his freedom. Amen? Amen. Hindi yung freedom, lahat na lang gagawin mo. Wow naman! Umiiyak na kami rito. Hallelujah. Last, freedom means blessing. Oh. Ano natin ng palaya? Blessing. Bakit? Kaya ka pinalaya para ano? Para maligtas ka. Tama? Kaya ka pinalaya para maligtas ka. Kaya ka pinalaya sa kasalanan dahil ang iinayang ng Diyos sa kaluluwa mo na makikinabang lang. Apo. Kaya ka pinalaya para magkaroon pa ng saysay ang buhay at magbigay-bigay happy sa Diyos. That is blessing. Freedom means blessing. Use your freedom to serve one another in love. Real freedom is living by the Spirit. It is bearing fruit of the Spirit. Yun. Yung blessing. Use your freedom to serve one another. Okay, tanongin ko kayo. Sa looban ng bahay, nagsisilbi ka sa pamilya mo. O kanya-kanya kayo. Kakain na lang. Gusto siya lang kakain. Ayaw maghain niya para sa lahat. Tama, mali? Nangyayari sa bahay yan. Hindi ka nga makapaglingkod sa ibang tao. Pamilya mo! Use your freedom to serve one another in love. Naaway pa kayo, hugasan lang ng pinggan. Pupukpukan pa kayo ng ulo. Yung kapatid mo, umiiyak doon, naguhugas mo, bakit sinapak mo? Yung ba kalayaan? To serve? Dapat, di ba, nagtutulungan. Amen? Hindi yung isa lang yung pagod. Ikaw, anong gawa mo? Hilata ka lang. Pa-chepo ka lang, taas pa pa mo sa sopa. Hindi ko alam kung ginagawa mo yan. Oh. Di ba? Pinalaya ka eh. Para mag-serve sa kapwa. Hindi
Hindi na muna tayo sa labas-labas. Sa loob, ngayong pandemic, sa loob. Sige nga. Nakita mong gabundok na yan, no? Hindi na mga kanda-ugaga, nanay mo, di mo labhan yung gabundok na yun. Oh. Gusto niyo pa bang itaog na tatay mo yan sa harapan ninyo? Yung kalayaan, gamitin sa paggawa ng tama at mabuti at paglilingkod sa buong sambahayan. Amen? Bato-bato sa langit. Ng tamaan. Bago na, mag-text kayo sa akin mamaya. Okay? Use your freedom to serve one another. Ano sinasabi? Serve one another in love. Minsan sa loob ng bahay, parang hindi magkakakilala. Tama? Hindi alam ang ginagawa. Example lang. Oras ng debosyon, pinapaalala ka ba ng kapatid mo? O bahala ka na, magbukas ko. Di ba dapat sa isang bahay kayo, paalalahanan mo yung kapatid mo, magkasama kayo, nag-share. Oras ng debosyon natin kay nanay. Hindi yung isa lang ang nakikita ko, tapos yung iba, asan yung iba? Hindi ba nagpapaalala sa loob ng bahay? Hello? Bakit isa lang apat kayo sa loob ng bahay na nagbibigusyon? Kapatid pa. Kung mahal mo kapatid mo, sama-sama together. Tama? Serve nga one another in love. Mahal mo kapatid mo halika, join tayo dito, may devotion. Mamaya tatanungin tayo, tatay, anong preaching? Wala tayong alam kung tayo nakakama. Magte-text pa kay Gerald, ano nga yung sinabi ni tatay, ikaw natin sa church. Share mo naman. Masama ka pa pag di ka nag-share. Di mo sila laban. Amen? Why am I telling this? Magsayaman mo freedom. Amen? Mahal ko kayo. Hindi ko ano ang ginagawa natin, Kristiyano tayo, don't waste your time. Pandemic na nga, nagsasayang pa tayo ng oras ng buhay natin ng panahon ng pagkakataon. Kung saan ginagamit yung salvation, yung kaligtasan. Hello? Minsan, mayroon pang siya nagsalita kabataan. Tay, pwede ba akong makasingit ng ano? Bigo live? Ha? Mabigo ka dyan. Hindi yung bigo, pwede na mag-TikTok. Magkano ganun na? Ako, sabi ko saan, ako pa tatanungin mo? Ako pa? Parang nang aano ka eh. So, kung ginagamit ka ako yung kalayaan mo, gamitin mo sa tama. Hallelujah. Yung blessing, ito dapat to, freedom means blessing. Kung ikaw pinalaya, may blessing ka, tama? Dahil pinalaya kami tatanggap, may tinanggap ang blessing, tama? Galatians 5, chapter 16, verse 18. Tanggapin mo lang yung salita ng Panginoon. Magiging maayos buhay mo eh. Makinig ka ng tama. I-take mo ng tama. Umakbang ka ng tama. Gawin mo tama lahat. Galatians 5, 16, 18, sabi na, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict. Yung daw Spirit at flesh, hindi magkasundo. They are in conflict with each other, so that you are not do whatever you want, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. So ano dapat mas malakas? Dapat yung Spirit mas malakas. Anong purpose? Bakit tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Anong pinalalakas natin? Spiritual na buhay, di ba? Bakit? Kasi pag mahina yung spiritual mong buhay, talo ng flesh yan. Di ba? Paano natatalo ng flesh? Oras na ng pagbabasa mo ng Bible, antok, tulog ka. Di ka pa nakakatapos ng isang chapter, tulog ka na. O di talo ka ng laman, talo ka ng laman. O di nagwag yung spirit. O, malakas yung laman.
hatak na hatak ka. So paano? Dapat pinalalakas daw yung spirit. So walk by the spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Ibig sabihin, mas napagtatagumpayan kung ikaw ay spiritual, mas natagtatagumpayan mo yung laman. Amen. Sino dito, ginigising na ni Lord ng alas 4 ng madaling araw, tulog pa rin? Alin na nagtagumpay? Yung flesh. Pero kung bumangon ka, nag-pray ka, o di panalo ang spirit, talo yung flesh. Ganun lang siya kasimple. Bakit pinahihirapan ang sarili? Oras ng devotion mo sa Lord, oras ng pagbabasa mo ng salita ng Diyos, hindi mo magawa. Dami kumugulo sa isip mo. Natatalo ka tuloy, natatalo yung spirit mo. Di ba? Mas nananaig yung flesh, mas nananaig yung mga kabisiyan mo kaysa dun sa spiritual. Eh dapat mas pinalalakas na yung spiritual para pagtagumpayan itong mga physical nito, itong laman. Sabi dun sa Tagalog, Galatians chapter 5. Okay? 16-18. Sabi niya, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Okay? At huwag ninyong bigyan kasiyahan ang mga pagnanasa ng naman. Ulitin ko. Ano sinasabi? Lumakad daw ayon sa Espiritu. Okay? At huwag bigyan kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng authority. Kung mas nananaig yung spiritual mo, mas nagagawa mo yung bagay na nakakalugod sa Panginoon. Tama? Because your freedom, ginagamit mo siya para sa kalwalatian ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Ngayon, paano lumakad ayon sa Espiritu? Kung ano yung nabasa mo sa salita ng Diyos, sa buhay mo. Tama? Kung ano yung inuutos ng salita ng Panginoon, sa buhay mo, yun yung lumalakad sa Espiritu. Ibig sabihin, ang sinusunod mo ay kung ano yung nabasa mo sa salita ng Diyos, hindi yung kung ano ang narinig mo sa mundo. Kasi kung ano yung narinig mo sa mundo na hindi ayon sa spiritual, yun ay work of the flesh. Tama? Mas kailangan na nanay ka spiritual. Kaya nga dito sa pandemic na ito, anong ginawa ng Lord sa atin? Sarado nga siya pero binuksan ang bawat ano. Para ano? Lumakas ang spiritual ng mga tao. Bakit? They are living in the flesh. Too much busy. Too much worry in the future. Bakit nangyari ito? Yun yung purpose. To build an altar inside your home. Para pag-aralan yung salita ng Diyos at nang lumakas yung spiritual. Dahil ang mas lamang na kumakain sa atin, physical. Tingnan sa pandemic. Neto, nag-lockdown. Instead of kumain ng salita ng Diyos, anong pinakakain? Physical. Tingnan yung tiyan mo. Doble na. Sinabi may t-shirt, hindi na XS. S na. Pag sinuot niya yung XS, knockout. Anong tawag ko? Ibus. Mag-work ka to. Ngayon, pag nagsuot ka ng t-shirt na masikip at nasikipan ka, butasan mo yun dyan. Para makaluwag yan. Anong pinalakas? Flesh. Pero kung pinalakas ang spiritual, dapat balanse. Bakit? May physical ka, nag-exercise ka, hindi ka tutulog-tulog. May spiritual ka, nababasa ka ng Bible. Balanse. Yung isang pandimonay, nagiging pandilimon. Tama? Tama. Kaya pala kasi yung spiritual. Sa panahon ito, kung walang
ganitong service. Paano tayo? Hindi lang ang flesh. Gumagawa tayo ng paraan para iparating sa tao sa salita ng Diyos para naman lumakas yung spiritual ng mga tao na lulufay-fay. Lufay-fay na nga, wala pa fira. Lalo ang pako. Lakad mo, gano'n na. Bakit? Alay. Pero kung may spiritual ka, malakas spiritual, wala ka mga fira, hindi ka pa lufay-fay. Stand fair. Amen. Amen. Freedom gamitin sa tama. Minsan di ba? Minsan si nanay, nagalit sa gagalit. Hindi ako nagagalit. Hindi ko lang sila maabot. Pag naabot na. Salamat na lang dito. Mayroong kapitbahay tayo inaabot eh. Wala akong mapagbuntunan. Jay, hindi ka ito. Buhos ko sa'yo lahat to. Umiiyak eh. Natuto ka naman, di ba? Di lumago ka. Ginagamit mo yung alayaan mo. Hindi yung napagsabihin ng konti, hinampo na, ayaw nang magpakita. Diba ba? Di ba? Para kang si Adan, nahanap ni Lord doon sa gardino. Eden, ito, doon sa puno. Si Adan, nakatago doon sa puno. Sabi ni Lord, bakit nandiyan? Sabi niya, hubad ako. Ayan, kasi gumawa ng kasalanan. Kaya hubad. Amen? There is freedom. Blessing, there is freedom. Freedom means blessing. So, yun yung blessing. Ito yung pinakamatinding blessing. Galatians 5:22-26. Sabi sa Tagalog, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsitsaga, kagandahan loob, kabutihan, katapatan, kakabuhan, pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinangako sa krus na ang mga nakay Kristo Jesus. Okay? Ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at ang kahalayan nito. Yung nasa laman, ipinako na sa krus ni Jesus. Kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag tayo maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiingit sa isa't isa. Kung ibig sabihin, gamitin yung bunga ng Espiritu Santo. Yun yung pinaka-blessing natin. Kaya bago ka gumawa ng isang bagay na gagawin mo, na hindi mo pinag-iisipan mabuti, isipin mo muna, ito ba in line sa kalooban ng Lord o hindi? Freedom. Yung freedom na meron ka, hindi siya ibig sabihin, magagawa mo ang lahat ng bagay. Yung freedom na meron ka, ang ibig sabihin, magagawa mo ang lahat ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Okay? So, yun. Our freedom should lead us to do right out loud. For the Lord who freed us from sin. Di ba? So, yung freedom daw natin should lead us to do right out loud. For the Lord who freed us from sin. Pinagaya tayo. Another thing is, freedom brings responsibility as a Christian. O bilang Kristiyano kayo, freedom na meron ka, may responsibility ka. Okay? Ano yun? Your responsibility. Freedom brings responsibility as a Christian. Our attitude toward those who abuse their freedom. Saan makikita? Galatians chapter 6 verse 1. Verse 6. Chapter 6 verse 1. Sabi niya, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kamuuan. Tingnan ang inyong sarili, baka ikaw ay matuksulin. Diba? So, Jesus alone brings real freedom. Sino nagdala ng tunay na kalayaan? Si
Eh, yung freedom, di naman natin magiging by our own. But only Jesus can give us the freedom. John chapter 8:36. So if the Son sets you free, You are free. you will be free indeed. Kung saan mo gagamitin ngayong kaligtasan na meron ka, yung kalayahan na meron ka, eh di para sa kalwalatian ng Diyos. Amen? Amen. Bakit ba tayo minsan mas gusto natin yung mga gawa ng mundo? Dapat patay tayo sa mundo, di ba? Patay tayo sa work of the flesh. Dapat ang buhay sa atin, work of the Spirit. Because doon tayo pinalaya. Amen? So, pwede ka mamili kung ano pipiliin. Conclusion. Freedom means we live our lives through the Holy Spirit who pushes us toward the true source of freedom. Jesus Christ, the evidence of our freedom, is love producing fruit. Uulitin ko. Freedom means we live our lives through the Holy Spirit. Yun yung freedom, namumuhay ka through the Holy Spirit. Pag sinabi namumuhay sa through the Holy Spirit, wala ka ng ibang sambit, wala ka ng ibang inisip, kundi ang Panginoon. Yung goodness niya. Naglalakad ka, nakikita mo yung goodness niya. Naglalakad ka, nananalangin ka. Naglalakad ka, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Pag-isip mo, pag-upo mo, pagtulog mo, si Lord, si Lord, si Lord, si Lord. Mahirap mo gawin. Mahirap gawin, bakit? Kasi nakikipagagawin sa mundo. Pero kung puro si Lord at buhay ka in the Spirit, wala ka na yung gawin. Si Lord na. Di mo nalintana yung bukas. Bakit? Alam mo namang ang bukas nasa kamay ng Diyos. Di po ba? Freedom means we live our lives through the Holy Spirit who pushes us towards the true source of freedom. Sino? Sino yung true source of freedom? Si Jesus Christ. Doon ka ipinupush ng Espiritu ng Diyos na ipinapamuhay mo. Doon. The evidence of our freedom is love producing fruit. Kaya nga pag si Jesus, ano yung binabalik sa'yo? Ay yung fruit ng Holy Spirit. Tama? Alam mo, mga kapatid, sa panahon ito, napakahalaga mas lamang dapat ng spiritual na pamumuhay. Di ba? We are in the last days. Bakit ang dami ko ng pinagkakabalahan? Why not focusing on the spiritual side, not on the physical world? Look at the spiritual side. Dahil doon sa spiritual, doon ka maliligtas. Hindi dito sa physical world. Stop compromising. Stop doing. Doon sa mga ginagawa ng mundo na kumukontrol ng isip mo. Why not yung salita ng Diyos? Yun ang siyang control ng isip at puso mo. Set limitation. Hindi ako gagawa. Dapat meron kang gano'n, may pagtanggi ka eh. Marunong kang tumanggi sa ino-offer ng mundo. Kasi pinalaya ka na para hindi pa alipin mo. Amen? So, saan mo gagamitin yung freedom? Yan ang tanong na iiwanan ko sa inyo. Okay? So, ano ba yung kalayaan? Gamitin para sa kalwalatian at karangalan ng ating Panginoon. Ang daming oras sa maghapon. Ni isang oras, hindi makapagbabad sa salita ng Diyos magbasa. Why not sit down and open Bible? Really? Bakit pagdating sa games ng mundo, babad, tapos kumakanta ka ng babad sa presensya mo, babad sa iyong sa... You're lying, man. Mas babad ka sa gawa ng mundo. Pag nasa church ka, kinakanta mo yung mga bagay na
sa iyong salita. Tulad ng isa na laging uhaw sa uhaw ka. Dapat kung pinalaya ka, dapat lagi kang uhaw tama? Dapat lagi kang uhaw sa presensya ng Diyos kung ikaw ay pinalaya kasi bakit? At tagal kang binulag ng kasalanan. Dapat na ito yung parang uhaw na uhaw ka sa presensya mo, dito magamitin mo. Kalayaan mo. Yung limitation mo dito. Oh, limitation, pwede ba? Walang didistorbo sa akin. Simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Bakit? Nakikipag-usap ako sa aking Diyos. Oh. Limitation. Diba pag pumasok ka sa, diba may mga opisina pag pumasok ka, unauthorized person, keep out. Ganun din, pwede ka mag-set. Dikita mo ng papel yung pintuan mo. Bawal pumasok. May nananalangin. Layas. Keep out yun. Keep out. Layas. Diba? Respeto ka. Kalayaan mong manalangin ng ganong oras eh. Tama? Kalayaan mong magbasa ng salita ng Diyos ng ganong oras eh. Tama? Hindi yung kalayaan ng mag-games ng 5 oras eh. Tama. Tama. Diba? Sumasabi mo ito eh. Anyway, that is the word of God. Yeah. So kung ikaw ay malaya, gamitin mo yung kalayaan na yan para sa kalagatian ng Panginoon. Amen? Ito ba ito sa langit? Ang tamaan, mahal ko po kayo. Diba? Kami ba? Let's all stand. Let's pray. Father, thank you for your goodness and your faithfulness in us. Tunay nga na kung kami ay pinalaya mo, Panginoon. Mararanasan namin yung kapangyarihan ng kalayaan yan, Ama. May binigay mo sa amin. You told us, you say to your word, if the sun set us free, we will be free indeed. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita na aming narinig. Bagamat, tunay ang iyong salita na magkabila nito'y tabak na nanunuot sa aming mga kasukasuan, sa kaibuturan ng aming mga buto. Panginoon. Salamat, Lord. Ang kahilingan lamang namin, Lord, sa lahat ng narinig namin, Panginoon. Itong kalayaan ito ay gamitin namin sa kaluwalhatian at karangalan ng iyong banal na pangalan. Panginoon, totoo, madalas nagkakasala kami. Madalas nawawalay kami sa iyo, Panginoon. Sa mga bagay na ginagawa namin sa mundo without our knowing, Lord. Na yung kalayaan pa lang meron kami nagagamit na namin para makompromise kami sa mundo. Panginoon, forgive us. Matawad. Instead of flesh, dapat malakasin namin yung spiritual namin para mapagtagumpayan namin ang anumang kahinaan na meron kami, Panginoon. Tulungan mo kami na ang kalayaan ito yung magamit for your glory alone. Kalayaan sa pananalangin, kalayaan sa pagbabasa ng iyong salita, kalayaan sa pagsasabuhay nito, kalayaan sa paggawa ng matuwid ayon sa iyong salita, Panginoon. Lord, we plead to you. Please cleanse us by the blood of Jesus. Di man kami karapat-dapat, but you are the God who give a second chance doon sa mga tao na malapit sa iyo, nagsisisi, humingi ng takot. Salamat. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Ugasan mo kami sa lahat ng anumang karumihan. Yung mga bagay na yung
nagagamit namin yung kalayaan namin sa mga bagay na alam namin na bumabalik kami sa kasalanan. Lord, close us with the blood of Jesus. Kahapagan mo kami. Kahapagan mo kami. Salamat sa iyo, Ama. Sa iyong biyaya, sa iyong grasya. Patuloy namin nararanasan. At tulungan mo kami sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu Santo na yung kalayaan na meron kami magamit para lang sa mabuti, tama, at kalwalhatian ng iyong pangalan na ikaw lang ang maparangalan. Lord, hinihiling namin, ilayo mo kami sa mga gawang makasalanan. We allow your Holy Spirit to guide us, to control our life, Panginoon. Kaya with us, Holy Spirit. Patawad kung minsan di ka namin nabibigyan ng pansin. Madalas na-overlook ka namin. Nanariyan ka lang pala sa isang tabi, nag-aantay sa aming paglapot. Panginoon, hiling namin naman, panumbalikin niyo po kami. Bigyan mo kami ng pagkakataon makapanumbalik, Panginoon, para gawin ang iyong kalooban. Gawin ang tama sa buhay na ito, Panginoon. Hindi yung mag-enjoy kami sa mundo. Tulungan mo kami, Lord, iwaksi yung mga inihahain ng mundo sa amin. Tulungan mo kami, Lord, na hindi namin makita yun. At makita lamang namin, Lord, yung mga spiritual na bagay na alam namin makakapagtulot ng kalakasan sa aming buhay. Makapagtutulot ng katagumpayan sa buhay namin. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na gawin yung mga spiritual na bagay na alam namin, Lord, makapagliligtas sa amin. More of you, Lord. More of you. And less of self, God. Mabuhay kami sa spiritual. Mamatay kami sa aming sariling nais, Panginoon, nais, kalooban, Lord. Ikaw lang, Ama, ikaw. Ikaw lang, Lord. Ang maging sentro ng buhay namin. Na yung kalayaan yun, merong limitasyon. Na hindi kami gumawa ng mga gawang kasalanan, kundi gawin namin yung kalooban mo, Panginoon. Nandun na kami, Lord, sa presensya mo, Panginoon, di kami lalabas. Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo kami. Panginoon, we need you. We need you, Lord. Set us free, Lord, from the bondage of the enemy. Set us free from worry. Set us free, Lord, sa katawanan. Set us free from disobeying you, Lord God. Set us free, Lord, sa pagwawalang bahala sa iyong mga salita, mga narinig namin, mga turo. Lord, kayahin mo kami sa mga bagay na gumagawa sa amin. At tulungan mo kami, Lord, na kami may malaya. Gawin namin yung kalooban mo, Lord. Hanapin namin, sikahin namin, Lord, yung bagay makapagbibigay ng kalakasan sa aming spiritual at makapagbibigay ng kalwalhatian sa iyo. Ikaw lang, ikaw lang sa buhay namin. Patuloy mong bukawin ang aming damdamin, ang aming kaisipan mo sa mga spiritual na bagay. At salamat, Lord, sa kapangyarihan ng iyong salita. Bagaman napaka-intentional, Lord, napaka-sharp, Lord. Pero Lord, alam namin malaking may tutulong dito sa aming spiritual na buhay. Help us to grow, Lord, into the knowledge of you. Panginoon, patuloy mo pagpalain ang mga kapatid ngayon na kasama sa panalangin. Kausapin niyo po sila. Mangusap po kayo sa kanilang puso. At pakita niyo, Lord, sa buhay nila, Panginoon, na mas napakahalaga ang spiritual na mga bagay kaysa kung ano pa mga bagay na meron dito sa mundo. You freed us, Lord. You freed us to worship you. You freed us to honor you. You freed us to be thankful to you, Lord. Diyan mo kami pinalaya, Panginoon, na ipagpasalamat ang lahat ng bagay na meron. Pinalaya mo na kami naman na gawin ang mga bagay na makalulugan lahat. Salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin naman. At
At higit sa lahat, ang gabay ng iyong banal na Espiritu ay maranasan ng bawat isa. Papuri sa iyong pangalan, bakit panalangin may pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya manalangin, aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Muli ikaw matanghal, manakila sa buhay namin, Ama. Salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na salita. At tunay na siya nagpapalaya sa amin mula sa lugar ng mga pang-aalipin, Panginoon. Kaya Ama, hayaan mo, Diyos, ng buhay namin ay tunay nga po maging mananagumpay. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa, O Diyos, gabayan at patnubayan at mabuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ang iyong mga salita, ang kanila pong isa sa buhay at lalakaran habang sila ay mabubuhay sa mundo nito. Hindi pong pagpalain ang bawat sambahayan, ang bawat pamilya, na kung saan sa araw na ito'y nanambahan, Panginoon. Ingatan niyo po sila sa araw-araw, Panginoon. At palain mo ng kalakasan at buhay at pangangailangan ng bawat isa. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay kapuri-puri. Dakila ka at ikaw lamang ang may tinatangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Right now, receive your benediction. Ngayon, sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkakabison at sa inyo makakapagharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kalwalatian may malaking kalagahan. Sa isang Diyos natin tagapagligtas, sa pamamagitan ni Kristo Jesus natin Panginoon. Sumasa Kanya nawa ang kalwalatian, ang panangalan, ang kapangyarihan at ang pamahalaan, bago pa ang lahat ng panahon. Ngayon, at magpakailan pa man, umayo kayong mamayapa, kagaya mas ng biyaya ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, to God be the glory, in Jesus' name, Amen. Amen.